Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. Patuloy po tayo magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon, sa ating dakilang Ama, sapagkat muli na naman niya tayo pinagkalooban ng araw na makapakinig muli ng kanyang mabuting balita. Hindi lang mabuting balita, kundi magandang balita para sa ating lahat. Ito ang ating kalakasan, ating gabay sa ating araw-araw na pakikibaka sa buhay. So, tayo po'y manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Dakilang Diyos Ama sa langit, sa iyo ang pinakamataas na kapurihan, kadakilaan at kalawalhatian. Salamat, Ama, sa iyong dakilang katapatan sa amin. Sa palagian mong pagkakaloob sa amin ng pagkakataon na kami muling makarinig ng iyong magandang balita. Hindi lang magandang balita, kundi mabuting balita. Ama, sa gabing ito, inaamin namin ang aming kawalan. Tunay na wala po kaming magagawa kung wala kayo. Kung kaya, pagkalooban niyo kami ng karunungan, ng pangunawa sa iyong mga salita. Sapagkat hindi namin kayang maarok ang iyong mga
panukala, Panginoon. Ngunit sa gabay at patnubay ng iyong banal na Espiritu, ang lahat ng ito ay aming mauunawaan. Lord, maluwalhati nawa iyong pangalan sa gabing ito. Lord, itinataas din namin sa iyo ang mga gagamitin mo, ang music ministry. Lord, we ask for your double portion of your anointing. At lalo tigit sa lahat, sa kapatid namin gagamitin mo sa pagbabahagi ng iyong magandang balita. Thank you, Father God. May your name be glorified tonight. We give you the highest praise, glory, and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Yan. Thank you, Lord. And of course, sa gabing ito, hindi natin makakalimutan ng mga kapatid nating nagse-celebrate ng kanilang special day, November 6, 2024. Happy birthday, Sister Alexis Ricafort, Sister Christy De Castro, Sister Dominic Toledo, Sister Danica Canilang, Brother Lendon Gamilia, Sister Lorelia Garcia, and Sister Zea Villarreal. Yan, happy birthday and enjoy your day. Brother Bong? Yes, happy birthday once again and enjoy your day mga kapatid. Ayan. So, ihanda na po natin ang ating mga sarili. Tawagin ang mga kasama sa bahay upang sabay-sabay tayong magpuri sa pamamagitan ng mga awitin sa ating Panginoon. So, let's welcome the praise and worship team. Ayan, magandang gabi po sa ating mga kapatiran na nasa bahay. Higit lahat kay Lord. Hello po mga kapatid. Yan. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon po anumang oras po tayo nanonood sa ating mga tahanan. Ihanda na po natin ang ating sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Napakagandang pagkakataon na naman po na ibinigay ng Panginoon upang tayo ay makapagpuri, makaawit at makapagpasalamat sa Kanya. Kaya tayo po ngayon ay tumayo na dyan, kayo po ay nasa inyong mga tahanan pa, sumabay po kayo ng pag-awit sa amin para sa Panginoon. Amen. Lord, I will always speak of your constant love. I will proclaim your faithfulness forever. I know that your love will last for all times, that your faithfulness is as permanent as the sky. Palakpakan natin ang ating Amen. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya tayo umawit ngayon sa ating Panginoon. Amen. Amen. Hindi kami mag-iisa, pagkat ika'y kasama na. Hindi kami matatakot, pagkat ika'y nariyan na. Jesus, ikaw ang Panginoon, nag-iisa, at walang katulad man. Minsan pa, hindi kami nag-iisa, pagkat ika'y kasama na. Hindi kami matatakot, pagkat ika'y nariyan na. Jesus, ikaw ang Panginoon, nag-iisa, at walang katulad man. Salamat, salamat, Salamat,
sa'yo, Panginoon, hallelujah. Sa buhay na iyong ibinigay, wala na hahanapin pa. Dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Ikaw ang Diyos na di nagbabago. Pag-ibig mo ay walang dulo. Ang kaligtasan ko ay mula sa'yo. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos na di nagbabago. Pag-ibig mo ay hanggang dulo. Ang kaligtasan ko ay mula sa'yo. Salamat, salamat sa'yo, Panginoon. Sa buhay na iyong ibinigay, wala na hahanapin pa. Dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Salamat, salamat sa'yo, Panginoon. Sa buhay na iyong ibinigay, wala na hahanapin pa. Dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Araw-araw ikaw ang hanap ko, hallelujah. Laging naman ang aking isipan. Di ko mapigilan ang mapangiti, pagkat sa piling mo'y langit. Pupurihin kita, Panginoon. Wala nang hahanapin pa. Wala na akong hahanapin pa. Wala nang hahanapin pa. Pagkat pag-ibig mo'y sadyang wakas. Nang ako'y manganib kay Yahweh, dumaing, dinig niya ako sa aking dalangin. Pupurihin kita, Panginoon. Sama-sama nating ipagpuni ang kadakilaan ng Panginoon. Anumang pagsubok ay kakayanin natin. Sapat ang tulong niya sa atin. Sama-sama nating ipagpuni, hallelujah, ang kadakilaan ng Panginoon. Anumang pagsubok ay kakayanin natin. Sapat ang tulong niya sa atin. Sama-sama nating ipagpuni ang kadakilaan ng Panginoon. Anumang pagsubok ay kakayanin natin. Sapat ang tulong niya sa atin. Sapat ang tulong niya. Sapat ang tulong niya sa atin. Sapat ang tulong niya sa atin. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Jesus, we praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sapat ang tulong niya sa atin. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, hindi po namin makakalimutan ang mga ginawa mo sa aming buhay. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang aming sasambahin, aming pupurihin, aming dadakilain, sapagkat ikaw ang nagbigay ng buhay sa amin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus.
dakilang Diyos Ama, na nagmamahal sa atin, hindi pinagkait ang bugtong na anak na sa atin ay nagligtas. Para sa'yo lamang, Para sa'yo lamang ang papuri, dakilang Diyos Ama, na nagmamahal sa atin, hindi pinagkait ang bugtong na anak na sa atin ay nagligtas. O aking Diyos, kay puti mo sa lahat ng nagmamahal sa'yo. Dakila ka sa lahat ng panahon. Pangako mo'y tinutupad, maasang lagi. Para sa'yo, Jesus, ang papuri. habang nabubuhay, maglilingkod sa'yo. Habang nabubuhay, maglilingkod sa'yo. Habang may hininga, pupurihin kang lagi. Wagas na pag-ibig mo ay di nagmamali. Ikaw, Panginoon, ang banal. O aking Diyos, kay buti mo sa lahat ng nagmamahal sa'yo. Dakila ka sa lahat ng panahon.
Purihin ang Panginoon. Glory to God. Napakasarap umawit sa ating Panginoong Diyos. Ano ha? So, for tonight, kunin natin yung mga gamit natin. Bible, notebook, marker, ano pa ba? Lahat ng gamit natin sa pag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos. Ano ha? Para tayo nakakapagsulat. And to continue with our series, which is all about the book of Romans, let us all welcome Pastor Romy Cabral para sa last part ng chapter 2. Hello, magandang araw, gabi, hapon sa ating lahat. Pinagpalang araw. Ang biyaya ng Diyos ay suma ating lahat sa gabing ito at sa pakikinig natin ng kanyang salita. Tandaan natin na salita ng Diyos ang daladalay pagpapala. Kaya tayong mga nakikinig, nagbibigay ng oras para pakinggan ang ating Bible study every Wednesday. Meron kayong mga pagpapalang darating. Sigurado yun. Alandala na salita ng Diyos ay pagpapala. Ang ating pong pag-uusapan sa gabing ito ay katulad ng mga nauna na mga lesson sa Romans 2. Ang akin po ng mga ibabahagi sa atin ay ang Romans 2, 17 to 29. Romans chapter 2, 17 to 29. Ito po ay mayroong tatlong bagay na nakapaloob sa ating pag-uusapan. At yun na may malimit na nating marinig sa mga prayer meeting, Bible study, fellowship. Ito ay reminder, follow-up. Para yung ating naririnig, naalala uli natin, baka nakakalimutan, minsan, alam nyo, ang paalala ay gamot sa taong nakakalimot. Kaya itong ating Bible study, pabalik-balik lamang po yung pagtuturo sa Biblia. Ilang taon na tayo? 43 years. Nadaanan na natin minsan yan. Kaya lang nakalimutan, eto muli, isasariwain sa atin upang kung sakaling baka nalilimutan, ito paalala sa ating lahat. Ang ating pong pag-uusapan nga ito, ang title po nito ay It's a Matter of the Heart. Tungkol sa puso. Mahalaga ang puso. Tandaan natin, ang heart ang sentro ng buhay ng tao. Pag nag-stop ang heart, wala nang buhay ang tao. Kaya mahalaga po ang ilalagay natin sa ating puso ay kung tama, maganda mangyayari sa buhay natin. Kung ang salita ng Diyos ay dyan ilalagay, magkakaroon tayo ng pananampalataya. At yung pananampalatayang yun ay mamumunga. Makikita sa ating buhay. No? Makikita sa ating buhay ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang salita ng Diyos ay reminder sa ating lahat. Paalala sa ating lahat. Muli, Panginoon, magdasal muna tayo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, aming amang mapagmahal, dakila ka, mabuti ka. Ikaw ang aming Diyos. Nagligtas sa amin, nagbago sa aming buhay. Nagpala, nagdala sa amin. Mula sa kapahamakan, dinala mo kami sa kaligtasan. Sa lumang pagkatao, dinala mo kami sa bagong katauhan. Lininis mo aming puso, aming isip, aming pagkatao. Marami po salamat. Dahil sa iyong salita, sabi mga sa Romans 1:16, hindi ko ikinahiya ang mabuting balita sapagkat itong kapangyarihan ng Diyos ay kalaligtas ng mga tao. Mga unay ng mga Diyo, ganun rin sa mga Greko. Kaya Lord, salamat po sa mabuting balita na natanggap namin, na ipamuhay at na isagawa sa tulong at grasya mo, Panginoon, ng grace of God, ng banal na Espiritu Santo na naging tagapagturo namin. Salamat po, Panginoon. Hayaan niyo po ng aming pag-aaralan ay maipumuhay ng bawat isa. Makita sa aming buhay, hindi lamang marinig,
kundi maging kami po ang maging buhay na salita mo para sa aming mga kapatid na nag-aalinlangan sa kanilang pananampalataya. Hayaan po na salita mo maging kapangyarihan na babago sa aming pagkatao. Salamat, Panginoon. Samahan mo po kami sa gabing ito. Tangi ikaw lamang ang aming pararangalan, luluwalatiin at pupurihin. Salamat po. Sa iyo po ang pinakamataas sa papuri at pasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, praise the Lord. Dako na po tayo sa ating pag-uusapan. Maganda po ito kasi napakahalaga nito sa ating buhay. Ngayon, medyo paalala na lamang po ito. Maraming nakadaan na dito. Dati ganito tayo noon, pero hindi na ngayon. Pero tingnan natin, baka meron pang dumadaan sa ganito. Ang isa sa mahalaga dito nga po sa ating pag-uusapan yung practice what you preach. Mahalaga yun. Sa mga nagtuturo ng salita ng Diyos, kung ano yung itinuro, yun munang nagturo ang unang magsasapamuhay, si Jesus Christ. Bago niya itinuro sa atin, siya munang gumawa. Kaya tayo mang follower niya, tagasunod niya, disciple niya. Ganun rin po ang gawin natin. Dahil tiyak maganda mangyayari. Madali tayo maka-encourage ng maraming tao. Mapagdala ng mga tao palapit sa Kanya. Kaya ito po yung pamamaraan, mayroon 3 bagay na pag-uusapan natin. Ang title, ulitin ko po, It's a Matter of the Heart. Yan. Tandaan natin, ang Diyos ay hindi nakatingin, hindi doon sa ating sinasabi, hindi sa ating ginagawa. Siya ay nakatingin sa ating puso. Transparent tayo sa ating puso, sa ating Panginoon. Nakikita niya ang laman ng ating puso. Hindi natin siya pwedeng bulahin. Kaya mahalaga dito sa ating pag-aaral ang heart na mag-aayos sa ating buong katauhan. Pag nabago ang puso, mababago ang katauhan. Mababagong pananalita, mababagong kaisipan, magiging Kristiyanong totoo. Ayan. Pinakita dito sa atin sa sulat ni San Pablo na ang Diyos ay nakatingin sa ating heart para ayusin itong lahat ng ito. Una nating makikita sa verses 17 to 23. Basahin po natin para maliwanag. Babasahin ko po kahit medyo mahaba. Mahalaga pong basahin ng salita ng Diyos dahil sa pamamagitan ng makikinig ng salita ng Diyos, nagkakaroon tayo ng pananampalataya. Kaya basahin natin. Romans 2:17 to 29. Ngunit sinasabi mong Hudyo ka at nananalig sa kautusan at ipinagmamalaki mo ang iyong kaugnayan sa Diyos. Nalalaman mo ang kanyang kalooban at nakikilala mo ang mabuting bagay sapagkat itinuro sa iyo ng kautusan. Ang palagay mo'y taga-akay ka ng bulag, tanglaw ng kadiliman, tagapayo ng mga hangal, at tagapagturo ng mga bata. Yamang natuklasan mong sa kautusan ang buong kaalaman at katotohanan. 21, nagtuturo ka sa iba, bakit di mo turuan ang iyong sarili? Nangangaral ka laban sa pagnanakaw,
Bakit ka nagnanakaw? Sinasabi mong huwag, mangangalunya. Ngunit nangangalunya ka naman. Nasusuklam ka sa mga Diyos-Diyosan, bakit ka pumapasok sa mga templo sa templo nito? Ipinagmamalaki mong saklaw ka ng kautusan, ngunit nilalapastangan mo naman ang Diyos sa pagsuway sa kautusan. Ayan. Ang number 1 po, dito sa 17 to 23, misusing the law. Maling paggamit ng kautusan. Meron po ba lang ng ganun? Nangangaral. Pero mali naman kasi hindi nga po nakikita yung kanyang pinangangaral. Sa kanyang pananalita maganda, pero kanyang pamumuhay hindi naman maganda. Kaya mahalaga na maunawaan natin ang kautusan. Maraming tao, nung wala pa tayo sa ganitong gawain, ganun rin po tayo dati. Akala natin tama, ang ganun, maraming tradisyon, pinaniwalaan mula sa ating mga ninuno. Pero wala naman. Hindi naman makita sa buhay. Kaya ang tao, still, hindi makita ang buhay Kristiyano dahil nananangan pa rin doon sa sabi-sabi, pamahiin, kung ano-anong turo ng matatanda, sinauna, bawal yan, bawal to, pero sila naman, linalabag nila ang kanila sinasabi. Alam nila, may Diyos. Pero hindi naman nila ginagawa ang kalooban ng Diyos. Alam naman nila, natin, ako man, alam kong masama ang alak. Pero bakit ako umiinom? Alam nating, maraming alam tayong masama. Pero bakit natin ginagawa? Alam natin ang Biblia. Na-attend tayo ng mga gathering tungkol sa Diyos. Pero hindi na babago ang ating pamumuhay, ang ating pag-uugali. Yun at yun pa rin. Para bang yung kwento ng isa, nagsimba ng chismosa, nang lumabas ng simbahan, chismosa na uli. Medyo pinaganda na nga ngayon eh. Marites na. Pabalik-balik naman sa church. Pero hindi naman naintindihan ang tinuturo sa church. Ganun at ganun. Dumating ang maraming panahon na misuse ang kautusan. Alam naman eh. Alam na may Diyos, may lumikha, ganyan. Pero walang power. Mamaya po papunta tayo doon. Paano mababago? Yun nga, practice what you preach. Kasi, i-preach ka, kailangan love your enemy. Kailangan tayo wala ng enemy. Kung sila man nagagalit sa atin, tayo hindi, mahal natin sila. Lagi natin dinideclare, hindi yung halimbawa, nagdadrive. Pag in-overtake kang kakinat ka, ay ngayon, lagi ko sinasabi, pag kinat ka, kinulit ka ng kasamahan ng mga sasakyan sa karsada, ang i-declare mo, God bless you. Bakit? Kasi once na dineclare mo ang blessing sa kanila at sila hindi karapat-dapat tumanggap ng blessing, ang blessing na binigay mo sa kanila, sa uli ang balik. Kaya ikaw, doble-doble ang pagpapala mo. Pero pag ikay nagalit doon, wala kang blessing. Hindi mo na-practice ang iyong pinag-aralan. So, misusing the law. Maling paggamit ng kautusan. Mahalagang mahalaga po yan. Hindi lamang galing talino,
alam mo lahat, ang Biblia, from cover to cover, hindi naman makita sa'yo. Mahalaga po yan. Ang number 2, sa verse 24. Basahin natin ang 24. Sapagkat nasusulat, ang pangalan ng Diyos ay nilalait ng mga hintil dahil sa inyo. Grabe to. Representing God. Mali. Pati ang Diyos na dadamay. Ayun ba yung Kristyano? Yan ba ang hawak kay Bible? Ganun po. Tayo ay representative, ambassador of Christ. 2 Corinthians 5:20, therefore we are ambassador for Christ. Since God is making His appeal to us, through us, we plead on Christ's behalf, be reconciled to God. Tayo po ay ambassador ng kaharian ng Diyos. Pag sabing ambassador, alam mo yung kautusan, yung batas ng Diyos, yung sinasabi ng Diyos, at tayo ang nagre-representa. Nire-represent natin si God, si Jesus. Kaya makikita mo, sasabihin ng mga tao pag nakita tayo, uy, thank you Lord, praise the Lord, dumating na naman po kayo, mabibless na naman kami. Mabibless na naman kami. Gaganda na naman namin buhay. I-bless niyo po kami. I-bless niyo po kami. Ganun. Nagiging maganda tayong representative ng Diyos. Tandaan natin doon sa Corinthians, 2 Corinthians, chapter 3, verse 2. We are a living epistle. Tayo'y mga buhay na sulat. Kaya pag tayo lumalakad, ay yan ang mga Kristiyano, yan ang mga charismatic, papunta sa prayer meeting. Kaya pag tinanong ka, uy, saan po kayo pupunta? Tatagong mong bigla ang Bible mo. Ay, dyan lang, pare, may dadalawin lang. Nako. Hindi ka tunay na ambassador of Christ. Pagmamalaki mo. Sasabihin mo, papunta po ako sa prayer meeting. Papunta po ako sa Bible study. Papunta po ako sa fellowship. Po'y lingkod ng Diyos. Tulad minsan po, nahuli ako ng pulis doon sa Miis. Doon sa galing ako sa C6, papasok ako ng East. Nahuli ako ng pulis. Kasama ko si Manong ng buhay pa. Sabi ng pulis, sabi niya, Sir, ayan po, one way. Ayan, taas naman ng one way nakalagay. Hindi ko napansin. Tapos kaya ako nakapasok doon, hindi ko naman nakita yung one way. Sumunod ako doon sa kotse. Yung pala yung kotse, papunta doon sa kondo. At pagtatapos doon sa kondo, hindi na pwedeng dumiretso. One way na yon. Ay pumasok ako, nahuli ako. Okay, Sir, pasensya na po. Napasunod ako doon sa kotse. Kala ko, hindi po one way. Ayan po, ika nasa taas. So tinignan ko nga po yung karato lang, one way. Ay, opo, sorry po. Nagkamali po talaga ako. Pasensya na po, officer. Galing po ako sa prayer meeting at papunta po ako sa susunod na prayer meeting. Kaya sorry, Lord. Sorry po, officer. Ito na po aking lisensya. Tapos tinikitan. Pasensya na po talaga. Habang nagtitikit, kinakausap po. Mga missionary po kami. Kami po ay mga servant of God. Nag-prayer meeting kung saan-saan. Kaya napadaan po ako dito nang hindi ko inaasahan. Mali po talaga ako. Kasalanan ang nagawa ko. Patawarin niyo po ako. So tapos ng ticket. Malis na kami. Dala ko na yung ticket. Kinuha na aking lisensya.
Nakausod lamang ako ng mga 10 meters or 15 meters. Humabol ng pulis. Sir. Sabi ko, bakit po? Ano po? May kasalanan uli po ako. Sir, pasensya na po. Bakit po ang bait nyo? Natuwa si Manong. Sabi niya, bakit po ang bait nyo, sir? Ang lingkod nga po kami ng Diyos, mga charismatic po kami. Missionary po. Nagpipreach po kami ng Biblia, ng Gospel. Kaya naman po pala kayo mababait. Akin na po yung ticket. Ari na po yung lisensya. Kasi hindi ako violation ko? Yabang na yun. Bibigyan ka na santambak na violation ng mga yan. Sabi ko, yes, opo, inaamin ko, mali po talaga ako. Sorry po. Ito na po ang lisensya ko. Nag-isip siguro yung pulis. Nakalayo lang ako ng konti. Hinabol. Sir, bakit po ang bait nyo? Kami po yung missionary. Mga Christian. Eto na po ang yung lisensya, binabalik ko na sa inyo. Akin na po yung ticket. Tuwan-tuwa si Manong, tawan-tawa, sabi niya, oo nga no, pag ikaw pala naging mabait, tingnan mo, natikitan ka na, nakuha na ang lisensya, bumabol pa. Kaya dapat makita sa ating buhay, sa ating pananalita, sa ating kilos, sa ating galaw, pakikisalamuha sa tao, ang pagiging Kristiyano. Hindi lamang sa salita. Kundi makita, kung yan sabi nga, ang laman ng puso natin, kung anong bukang bibig, siya laman ng dibdib. Ay kung maganda ang pag-uugali mo, lalabas sa bibig mo, magandang ugali. Ay kung lagi kang pasigaw, pagalit, pabulyaw, bakit? Anong kailangan? May kailangan ba? Walang pag-ibig yan. Nire-represent na natin ang Diyos. Saan man tayo makarating? Kasi ang God is holy. So yung holiness, dapat makita sa atin. Maring hindi pa tayo pure holy. Hindi pa puro. Pero number 1 requirements yan. Para makarating sa langit. Dahil doon sa langit wala nang hindi banal. Kaya dito pa lamang, pinababanal tayo sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, prayer meeting, pakikinig ng salita ng Diyos, na pupurify. Dinilinis tayo. Binabago ating katawan, binabago ating kaisipan, binabago ating puso, binabago ating salita. At makikita nyo, pati pagpapala malapit sa atin. Kasi pag malapit ang Diyos sa iyo, malapit ka sa Diyos, ang Diyos ang pinagmumula ng pagpapala, lalapit sa iyo ang pagpapala. Kaya kailangan, huwag nating mali ang representation natin bilang Christian. Kailangan tama. Makita sa buhay natin. Amen po mga kapatid. Thank you Lord. Sa 2 Corinthians 5:20, therefore, we are ambassador of Christ. Once God is making His appeal through us, we plead on Christ's behalf. Be reconciled to God. Yan, nire-reconcile tayo. Kailangan kay Lord tayo. Pangatlo, sa verse 25 and 28. 29. 28, 25 to 29. Sahin po natin ulit. Ang inyong pagiging tuli ay mahalaga lamang kung tumutupad ka sa kautusan. Subalit kung lumalabag ka sa kautusan, para ka ring hindi tuli. Kung ang hindi tuli ay gumagawa ng ayon sa hinihingi na kautusan, hindi ba siya ituturing na tuli? Kaya't kayong mga tuli ay hahatulan ng mga hindi tuli sapagkat tumutupad sila sa kautusan. Datapat kayong may kautusang nakasulat ay datapat kayong may kautusang
nakasulat ay lumalabag naman dito sapagkat hindi tunay na Hudyo ang isang tao dahil lamang sa Hudyo ang kanyang magulang at dahil sa pagtutuli ng laman. Ang tunay, ito na po yung conclusion nito eh. Ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago na ang puso't kalooban ayon sa Espiritu at hindi ayon sa kautusan na susulat. Ang papuri sa Kanya hindi mula sa tao, kundi mula sa Diyos. Ang pangatlo naman po ay misunderstanding faithfulness. Maling pagkaunawa sa katapatan. Sa faithfulness nga eh. Ang true faithfulness is inward faithfulness. Nasa puso ang tunay na katapatan. Hindi yung, ay matagal ako diyan, matagal ako sa church, elder na ako, minister na ako, disciple na ako. No. Dapat unawain natin ang ating pinasok na ito ay hindi katulad ng sa mundo. Pag ikaw'y naging boss, naging supervisor, naging manager, iba ka na. No. Dito, habang ikaw'y dumadakila, lalo kang magpapakababa. Dahil napakahalaga noon. Ang taong nakakilala sa Diyos, pati pag-uugali nababago. Pati asal, pakikisalamuha sa kapwa-tao. Pag hindi natin tunay na unawaan ang buhay na ito, malapit ang dumating si Jesus. Ganun pa rin ang style natin. 43 years na ang kumpi. Dapat makita na ang pruweba na tayo'y talagang binago na. Tingnan nyo, sabi. At 29, ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago ang puso't kalooban ayon sa Espiritu. Nabago ang puso't kalooban ayon sa Espiritu ng Diyos. Kaya yung pagbabago mo, hindi dahil sa iyo. By grace. Grasya ng Diyos yan. Kaya wala tayong pagmamalaki sa Ephesians 2:8. Grasya lamang ng Diyos yan, nasa atin. Hindi dahil matalino ka, magaling ka, mahusay ka mag-preach, marami kang taong na ligtas o na preachan, na dala kay Lord. No. It's all because of the grace of God. Kaya wala tayong pagmamalaki. Kaya ang papuri babalik lagi kay Lord. Ang pasasalamat papunta pa rin sa Diyos. Wala. Kaya pag naunawaan natin ang tunay na pagiging Kristiyano, hindi ka na base doon. Utusan, no. Base ka na sa grasya ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ikaw. Ang Diyos ang bumago. Kaya nga sa 2 Corinthians 5:17, ang sino man nakipagkaisa kay Kristo ay isa ng bagong linalang, wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Ayan, kung tayo bago na, doon sa amin po, glory to God. Yung mga kapatid ko, mga pamangkin ko lahat, angkan ko lahi. Nakita nila pagbabago, kaya sila, madali kong tawagin. Meron nga pong nagpabinyag sa akin. 48 years old. Hindi pa siya nabibinyagan sa simbahan, hindi siya nakumpilan o kung ano pa man. Naging sakitin. Walang pera. Mahirap. Sabi niya, paano po yun? Sabi niya, pwede po ba ako magpabuhos tubig sa inyo? Bakit maliligo ka ba ikaw? Hindi po kasi hindi nabuhusan ng tubig tong anak kong ito eh. Bakit buhos tubig? Di binyagan na lang natin para maging Kristiyano siya.
Ang buhos tubig naman hindi ka magiging Christian kapag binuhusan ka ng tubig. Pero kapag ikaw ay baptize in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, magiging Christian ka na. At ang mga operasyong negatibo, magawa ng mga kaaway ng demonyo, mawawala na ang kapangyarihan sa iyo dahil magkakaroon ka na ng silyado ka na ikaw ay anak ng Diyos. Sige po, sige po. So, kumuha kami ng license dito, ng mga papers sa office ng Kompi at bininyagan po namin, bininyagan ko. Kaso nga dahil sa sobrang hirap, wala naman silang panghanda. Kung gusto lamang mabinyagan. Ay dahil nabago ang puso ko, Lord to God, namili ako ng Ricardo ng handa. Bumili ako ng panghanda doon sa buong kapitbahay nila, maraming. At sumobra panghanda. Nabinyagan, kumuha ng ninang, ang parents naroroon, tuwan-tuwa. Ngayon ikako, i-welcome natin si Jennifer Cabral na isa ng tunay na Kristiyano. Palakpakan sila, tuwan-tuwa. At bilang patotoo, siyempre, hindi lamang ganun. Binunot ko yung aking wallet, dumukot ako ng kulay blue at ibinigay ko sa kanya. Naku, tuwan-tuwa, lahat sila nakatingin sa akin. Parang sabi ng isa, kayo na nga po nagbinyag, kayo pa nagpakimkim, kayo pa rin bumili ng handa. Kasi gusto kong maging patotoo. Ambassador, representative ng Kingdom of God. Living epistle. So yun, di nila makakalimutan na lahat ng tao doon. Kaya pag kami dumarating doon, busina pa lang ng sasakyan, nagtatakbuhan na. Dumating na sila. Meron akong alagang dalawa doon, medyo ano ba natin matatawag yon? Medyo dating na-possess. Yung isa naman ay autism. Kaming mga worker na paparon, bumibili kami ng mga tinapay, maraming. At pagdating namin doon, pamimigay namin sa lahat na nagsi-attend yung mga tinapay namin pinamili. At ako naman, maya-maya tatawagin ko yung dalawang may kwan, yung naposes at saka may autism. Medyo sa mundo yung walang kwentang tao. Pero kay Lord mahalaga yun. Dudukot na ako ng pera. Bibigyan ko 150. Hindi basta bariya. Alam nyo, nakaka-bless yun. Pag nagawa natin yun sa lahat doon sa mga taong nasa baba. Kasi ang judgment day, sa Matthew 25, ang paghukom, hahatulan tayo ayon sa ginawa natin sa ating kapwa. Sino ba yung ating kapwa? Yung nangangailangan, yung nasa baba. Kasi sabi ni Lord, nang ako'y nagutom, ako'y yung pinakain. Nang ako'y nauha, ako'y yung pinainom. Nang ako'y nagkasakit, ako'y yung dinalaw. Lord, kailan ka nagutom na uhaw? Nang gawin mo sa maliit na ito, sa akin mo ginawa. Kaya pag nagbibigay tayo doon, tumutulong, wow, makakapasa tayo. Pagdating ng Judgment Day, baka naririnig ng mga taong tutulungan ay wala nga akong pera, kakaunti ang pira ko Arilaang Aba, ibigay mo. Doon po sa fellowship. Merong mga umattend na may kasama mga apong marami. Hindi naman mahirap. Medyo mahirap. Sabi sa akin ng Minister Ariel, Pastor, bigyan naman natin ng pamasahe yun. Ang daming akay-akay na apo tuwing a-attend ng prayer meet ng fellowship. O sige, hati tayo. Hati kami. Every fellowship, binibigyan namin yung lola na may kasama kami siyang 7, 8 apo. Isasakay sa jeep yun, babayad niya.
At ang sarap sa pakinamdam. Ang sarap sa puso. Nakikita mo ba, approve ako kay Lord? Nagawa ko itong. Tandaan nyo, kung ano ang ginawa natin sa maliit na ito, sa Diyos natin ginawa. Simulan natin. 43 years na tayo kay Lord. Tayo ba'y nakapag-aabot sa mga nangangailangan? Merong nag-share sa akin minsan. Matandro siya ng fellowship. Wala na silang pamasahe pa uwi, mag-ina, pamilya. 2 anak, tsaka siya. Wala na silang pamasahe. Sabi rin sa kanya ni Lord, ilagay mo na lahat na laman ng bag mo. Hindi naman karamihan mo ang laman. Ang ginawa niya, tinaob niya sa offering. Yung kanyang bag, walang itinira. Sabi niya Raf sa Lord, Lord, bahala ka na. Pag-uwi ko, wala kami pamasaheng mag-ina. Di nakatayo sila sa tabing daan, pauwi sa kanila. Nagpipray pa siya. Pero naniniwala siya mayroong gagawin si Lord. Alam niyo, maya-maya may huminto sa tapat nila. At sabi, oy, Sister Sally. Ay, nasabi ko tuloy kung sino yun. Sister, sakay na po, uwi na ba kayo sa BF? Opo. Sakay na kayo, maluwag naman kami. Alaan nyo. May nagsakay, naka-aircon pa, wala pang bayad. Kaya wag nating titingnan yung ating kaisipan maniniwala. Huwag mong titingnan ang iyong bulsa. Wala nga ganyan, ganito. No. Itetest tayo ni Lord. Practice what you preach. Most effective preacher and powerful preacher is practicing what he preaches. God bless you all. God bless you. In Jesus' name, amen. Jesus loves us. Bye. 2 Timothy 2:2.